Magandang oras mga ka-good news. Marami ang nagtataka at nagtatanong kung bakit ang mga properties ng KOGC ay pinamigay kay Digong o ginawang administrator si Digong ni Kibuloy sa lahat ng kanyang big time properties. Bakit nga ba? Well, meron akong nadaanan na isang vlogger na medyo may punto ang kanyang mga sinasabi sa kanyang video. Atin pakinggan at panoorin. So, KOJC has publicly announced that their members reach 8 million followers. Diba? However, based on the interviews conducted, only 8,000 members are believed to be currently active members of the said religious demonization worldwide. So, yung full-time workers pala nila 5,000. Tapos, isipin nyo yung full-time workers nila 5,000. So, hindi sila religion. Kasi, sa 8,000 na miyembro nila, 5,000 pa po pala dito is mga worker. So, yung miyembro nila, ibig sabihin, nasa 3,000 lang. Ay, di ba? So, dito full-time workers, more than 5,000. Tapos yung member nila sa Amerika, 300, sa Dubai, 70, sa Thailand, 50, sa Malaysia, 46, sa Macau, 40. So, ito yung mga ano nila, yung mga nagmamoney laundering nila, no? Sa Hong Kong, marami pala, 500. Kaya yung mga taga Hong Kong, dami yung utu-utu talaga dyan, no? Hindi, actually, mga kababayan, no? Marami po akong kilalang DDS na taga Hong Kong. Tapos marami rin pala kayong member ni Kibuloy, mga 500. Visit na yan. Tapos Singapore, Cambodia, so bla 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 yan, no? So, mga kababayan, ang unang tanong kasi natin dito, at ang pinakatanong dito kasi, paano umabot ng billion, tandaan nyo billion, paano umabot ng billion yung asset ng KOJC? Ito yung isang point ng ating ka-vlogger na si Streetwise. Paano nga ba nagiging bilyon-bilyon ang asset ng KOJC? Mantakin nyo yung Kingdom lang. Yung Kingdom ay nasa 12 billion yata ang gastos niyan. Kasi pinakamalaki yan sa buong Pilipinas na sports arena, Kingdom ng KOJC. Hindi lang yan, merong mga mansyon si Digong at ang development, yung ginawang New Eden nila na bundok ay mga imported yung mga tanim doon. Kaya sa kanilang mga infrastructure pa lamang, meron siyang school building at marami pang iba, ay bilyon-bilyon na ang gastos dyan sa mga infrastructure lang. Plus, meron pa siyang mga secret bank accounts na napakaraming bank accounts. Kaya nga, sabi mayroong money laundering. Okay, ngayon, bakit hindi imbestigahan yung mga bank accounts ang dami-dami? Nasa 100 lahat na bank accounts na iba't ibang pangalan pero sa KOJC pa rin, at alam natin na kay Kibuloy pa rin yun lahat. Okay, so bakit nga ba si Kibuloy ang binigyan ni Kibuloy ng lahat ng ito? Nang malaman ni Kibuloy na hinahunting na siya ng FBI, ay ginawa niyang administrator o ipinasa niya lahat ng kanyang properties kay Digong. Dahil ba sila ay best friend, close friend, o mayroon pang mas malalim? Diba, alam naman natin na si Digong ay, ang sabi ng iba ay yan yung ng pugo. Diba, nagpapasok ng pugo sa Pilipinas. So, ibig sabihin ay meron ka ring share doon sa pugo. Kasi presidente, malaki ang share. Meron ngang share yung mga mayor lang. Congressman, yung presidente pa, di ba? Ngayon, magandang pagtaguan ang religious group, mga simbahan. Ang foundation nga, magandang pagtaguan yan ng pera eh. Kasi hindi yan
hindi nililiquidate kasi nga simbahan eh. Mga donation ang nandyan, tithes. Ngayon, ang pinagtaka natin, bakit bilyon-bilyon ang asset? Kaya ba yan i-produce ng 7,000 workers? Makapag-produce ba ng 1 billion ang 7,000 workers? Kung kikita ang bawat isa ng 3,000 a month sa pagpalimos, sa paghingi sa daan, sa pagbenta ng mga puto, ang 3,000 each member, isipin natin kahit sabihin natin na mayroong 6,000 na full-time worker. Lahat ng mga iyan ay kikita ng 3,000 a month ibibigay kay Kibuloy. Aabot kaya yan ng 1 billion a year? Well, kung magaling kayo sa math ay compute nyo, at kapag hindi aabot, ibig sabihin, iba talaga, mayroong money laundering na nangyayari. At yung kita ng isa, yung kumpare ni Kibuloy, ay baka si Kibuloy ang may hawak. Kaya nga, isinuli na niya kay Digong eh. Hindi yan yung tinatawag na naging administrator si Digong, kundi isinuli niya ang lahat na meron. Ito yung punto ni ni Streetwise. Atin na balikan muli ang kanyang mga punto. 4 punto. Kung 5,000 lang pala yung worker nito at 3,000 yung miyembro, so paano umabot ng bilyon yung asset nila? So pag-usapan natin yung mga asset na yan, no? So una, ito yung sinabi ni Kibuloy. Para baka sabihin nyo, binabullshit ko kayo eh. So ito yung sabi ni Kibuloy kanina, yan po sa hearing po sa Senate. Sige. Okay. So, Mr. Kibuloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makaharap ko ang lahat Sagot ng na mga kasi kagad, nandirito dami kong sinasabi. at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo Nakagilap pa yan ng kay sagot eh. Miss Valdehuesa. Pastor Kibuloy, Mr. Kibuloy, Madam yung Chair. tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa tingnan ko po muna ang exact. Nag-iisip pa loading kasi alam niya na 6,000 lang eh. Tapos pinapalabas na 7 million. Grabe naman. Alam nyo, pinapalabas nila na 7 million ang member ng KOJC para hindi ma-question yung bilyon-bilyon na struktura, na infrastructure na ginawa nila. Ang Kingdom ay nasa yata yan eh, 12 billion. Plus mga mansions pa ni Kibuloy, development ng buong bundok, ang eskwelahan. Kaya para hindi ma-question, para kung i-compute yan, ay lalabas na bilyon-bilyon talaga ang income. Kung merong 7 million members na nagtrabaho, ngayon kung meron lang 5,000, diyan na yan ma-question. Dapat anuhin yan ng gobyerno. Ipa-compute yan kung talagang ang 5,000 workers ay makapag-produce ng 1 billion a year. At kung hindi, ay isequestre ang mga properties na yan kasi ilgatin. At hindi yan talaga kay Kibuloy. Sa kanyang amigo, di ba? Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Parang tama ang ni Streetwise eh. Ako nga nagtaka bakit ganon. Ayon sa KOJC ay kikita daw sila ng 2 billion a year. Galing lamang sa mga nagbinta ng puto, nagbinta ng mani. Pati puto binibinta yung puto nila. Para makapagbigay daw 3,000 a month kay Kibuloy. Kahit nga yung 13 years old na bata, di ba, pinagbinta ng utap. Pero yun pala ay 5,000 workers lang talaga. Kasama na yung nasa abroad at Pilipinas. Kaya questionably na makapag-produce sila ng bilyon bawat taon. Okay, balik tayo. Streetwise. Na Kahit in estimate po.
more or less po, including mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila. Ang tagal-tagal Mga makasagot. more or less 7 million. Ito, nanghagila pa to ng sagot na covenant para covenant member, hindi yan member, yung parang kaibigan lang nila. Para makwenta talaga na 7 million. Nag-compute pa yung utak ni Kibuloy kasi alam niya 5,000 lang sila. At yung iba hindi nagtrabaho, halimbawa yung isang dosinang spiritual wives, di ba? Hindi nagtatrabaho yun, bagkos yun ang binibigyan ng pera ni Kibuloy bawat linggo. Bawat linggo yan, binibigyan niya. Okay, so patuloy tayo. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million Okay. So, sa inyong ngayon- pagkabilang. Okay, Napaka-vague nung sagot, no? Ang tinatanong kasi natin dito, miyembro, hindi yung covenant partner. So ano ba ibig sabihin ng covenant partner? Ewan ko kay Kibuloy kung anong ibig sabihin. Tapos nung pinanganak daw po siya, yung ula pumasok doon sa loob ng kwarto ng nanay niya, tapos nakasakay daw yung Diyos. Ang daming alam nito, no? Kula pa. So ngayon, Baka ang si sabi ano yun, ng- baka yung si Clearin sa Dragon Ball Z, 'di ba sumasakay yun sa ulap? Baka yun yung Clinton Cloud ni Clearin sa Dragon Ball Z. Grabe no, ulap papasok sa kwarto, napakagago. Philippine National Police ni si IDG, ito panoorin natin, sige. whom I know is pertinent to the topic at bar. Next slide, please. The kingdom of Jesus Christ was founded, yes. I think ito yung tanong kanina na next po, next na. Next slide. Thank you. Kanina, Pastor Kibuloy was asked kung ilan yung members of the KOGC. And publicly announced that their members have reached about 8 million followers. However, based on the interviews conducted by us, only about less than 8,000 members are believed to be currently active members of the said religious denominations worldwide. And nakita po ninyo sa screen yung breakdown. And these are, So, 8,000 lang pala. Okay. Denomination pala yun. Kala ko demonation. Demonation. Denomination pala yun. So, ngayon mga kababayan, ito na. Okay. So, kung 8,000 po talaga yung member ni Kibuloy, so it will raise more question. Kasi tandaan po natin na itong mga asset po ni Kibuloy ay na-amlak. So, ibig sabihin ng na-amlak na freeze. Diba? Na-freeze po through Court of Appeals. So, kung makita natin dito, no, meron silang 10 bank accounts belonging to Kibuloy. So, merong 10 accounts merong 10 bank accounts si Kibuloy. Tapos, merong 7 real properties, so mga lupa. Tapos, 5 motor vehicles, 1 eroplano. Isipin nyo yung eroplano pala, magkano na yon? Tapos 27 bank accounts belonging to Pauline Canada for accused of Kibuloy's qualified human trafficking cases. So dito dumadaan yung pera ni Kibuloy no kay Pauline Canada. Tapos bank accounts of other individuals, Maria Dandan, Helen Panilag, Reset Canada. Ang dami nito. Tapos 23 bank accounts of Children Joyce Foundation. So foundation ng mga bata na wala naman tinutulong. So ngayon mga kababayan, di kasi, hindi ko talaga makuha eh. Di ba? Kung 8,000 lang po yung membro ni Kibuloy, so paano siya nakapagpagawa nito? Di ba? Tama. The KOJC Kingdom pala, KOJC Kingdom, di ba? Is a multi-purpose indoor area currently under construction. Actually, tapos na to. Luma lang yung article na naghamit ko. So ito po ay construction cost niya ay 13 billion pesos. 13, Kasi 13 kunwari billion pala. kung galing ito sa donasyon, kung galing ito sa panlilimos ng mga miyembro ni Kibuloy, kung galing ito sa mga
Di ba? Kung saan kapokpokan, nalalabuan po talaga ako na umabot sila ng bilyon yung asset niya. Di ba? So ngayon, Yung Kingdom lang yun ha, yung 13 billion, yung ibang structure dyan. At saka yung laman ng mga bank accounts na napakarami. Sobra yata ng 100 lahat. Ang bank accounts from the foundation, yung Children's Joy Foundation, merong 23 bank accounts. At meron pa yung mga kanina, yung pinakita. Meron pa kay Kibuloy, 10. So, umabot talaga ng 100 bank accounts na dapat imbestigahan yan. Baka money laundering yan. Kasi, alam nyo na, mga marunong na mga tao to eh. Baka hindi religion ang negosyo nito. Baka mayroon pang iba na mas matindi pa kaysa iniisip natin. Okay, patuloy tayo kay Streetwise. anong gusto kong sabihin dito? Ang gusto kong sabihin dito, tandaan natin itong balita po na to, no? Ito na balita ito noong September 11, 2024, nung nakaraang buwan. Okay? Duterte takes over Kibuloy assets. So yan. So actually na-content ko na to, no? Pero syempre gusto ko lang balikan ulit. Kasi, di ba, para ma-refresh tayo na mukhang tinatarantado po talaga tayo. Tama. Di ba? Kasi ang point dito mga kababayan, tandaan natin na yung religion po sa Pilipinas ay tax-free. Hindi mo po talaga makikita kung magkano yung asset and liabilities niyan. Kasi nga po tax-free sila. Hindi sila nagpa-file ng income tax return, wala silang binabayarang pati ata amilyar wala ata, no? So napaka-shady po para malaman natin kung magkano talaga yung asset ng isang religion. So regarding dito kay Kibuloy, sa 8,000 na member, mukhang malabo po talaga na kumita sila ng bilyong piso. 'Di ba, ng bilyon yung asset nila. Nang gamit lang yung religion. So ano bang gusto kong palabasin dito? Tandaan natin mga kababayan, no, na yung salin po ni Duterte, hindi pa rin po natin nakikita. At mga kababayan, malaki po talaga yung chance na yung mga ninakaw ni Duterte, especially yung mga confidential fund na yan na umabot ng 10 billion ata yun, no? Di ba? Malaki, di ba? Ay pwede nilang itago ito sa isang religion organization kasi nga po, hindi ito taxable. Tama. Pwede ka magtago ng kayamanan sa religion, mga kababayan dito sa Pilipinas. At isa pa, ito idagdag ko lang. Bakit kay Duterte niya ibibigay ang pamamahala, ang pagiging administrator? Meron siyang lalabs na Stephanie Ibarra, di ba? Asawa niya yun. Meron siyang iba pang spiritual wives na lalabs niya. Napakarami. Kaya pwedeng ihati-hati niya yan sa sa mga mahal niya na babae. Pwede kay Stephanie yung Kingdom, yung ospital, kung meron man, o yung paaralan, ay doon sa isa, ipamimigay. Kasi alam na talaga ni Kibuloy na hindi na siya magkakalabas. Sabi nga niya ay dead man walking na siya. Kasi papatayin daw siya ng FBI. Kaya pinamigay niya na. Pinalabas lang na administrator pero bigay na yan. Ngayon bakit ibigay, di ba? Kasi baka kay Duterte din yung ibang properties dyan. Ito na sabi nga ni Streetwise, galing sa mga confidential fund na hindi na liquidate, na hindi ginamit sa mga proyekto, di ba? So pwedeng ganun, pwedeng money laundering ang KOJC sa pera nung isa, na yung pera na halimbawa galing sa Pugo, milyon-milyon din yun eh. Kaya dapat tingnan natin ang perspective sa iba't ibang
sa iba't ibang level, sa iba't ibang point of view. Ganyan, kasi marunong tong mga taong ito eh. Ito ang hindi nakita ng mga nag-imbestiga dyan sa gobyerno. Kung bakit ginawang administrator si Digong. Marami namang pagbigyan, di ba? Meron namang mga kapatid si Kibuloy, di ba? Bakit doon kay Digong? Kasi partner nga sila. Okay, so tapusin natin ang video. Ewan ko lang, no? Pero ewan ko lang kung, kasi ako nire-respeto po natin yung bawat religion ng bawat tao, pero hindi ko lang alam. Kasi, okay na sana na wag na silang bigyan ng tax or wag na silang hingyan ng tax yung mga religion or organization. Pero sa tingin ko, kailangan din po natin malaman kung magkano yung asset nila para malaman din natin kung saan galing yung pera. Or kung sumusobra na ba sila dun po sa supposedly na asset ng isang religion. Tama. Kasi hindi ko talaga makuha. Kayo nyo ba Hindi explain ka yun? makuha yan, kapatid na streetwise. Kaya hanggang ano lang tayo, analysis. Pero wala pang batas na titingin sa kita ng mga religious church o religious group. Kasi yan nga ay hiwalay sa ating batas. Hiwalay ang mga simbahan. Kaya malaya sila na gagastos diyan, walang tax. Walang tax sa kita nila yung kita nila ay halos araw-araw eh. Araw-araw na ngayon nagmimisa ang mga pari. Kaya malaking pera meron ang mga simbahan. At iba pang mga klase ng religious group. Okay, at kung meron kayong nasipat or nakitang butas, pwede niyong ibahagi sa ating comment section ang inyong mga nalalaman tungkol sa ating topic sa ngayon. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel kung bago pa lamang kayo. God bless the Philippines at ingat kayo lahat mga kababayan.